MMDA ang plano nila para mapadali ang biyahe ng mga pasahero sa Semana Santa. Live mula sa PTEX, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, anong paghahanda ang ginagawa ng MMDA para nga sa dagsa ng mga biyahero? Alam mo, Cheryl, naghahanda na nga ang MMDA sa matinding traffic na pwedeng idulot ng pagdagsa ng mga paserong pauwi sa mga probinsya ngayong darating na Semana Santa. Naglatag na sila para maibsan ang traffic at syempre para makatulong sa mga biyahero. Simula sa susunod na linggo, habang papalapit ang Semana Santa, posible nang lumala ang traffic. Pero hindi naman daw aabot sa walang galawan ang mga sasakyan. Buong pwersa raw na magbabantay ang MMDA sa mga kalsada at terminal. Full deployment din naman tayo. In fact, magpapa-extend po tayo ng trabaho doon sa especially yung weekend before Holy Week, Friday hanggang Sunday, para po umalalay doon sa ating mga kababayan na uuwi. Mahigit 2,500 tauhan ang ipapakalat ng MMDA. Halos 500 equipment tulad ng mga ambulansya at tow truck naman ang ide-deploy. May payo naman ng MMDA laban sa mga kolorum na sasakyan. Yan po yung hindi safe. Aside from overcharging yung ating passengers, wala pong insurance yung ating mga pasahero dyan. Huwag po tayong tumangkilik nitong mga kolorum. Inagahan na ng ilan nating kapatid ang pag-uwi sa probinsya para makaiwas sa dagsa ng mga biyahero. Mahirap nang bumalik kapag galing kang probinsya from province to Manila eh. Mahirap na kasi magbiyahe. Kaya in-early na lang namin, tsaka to celebrate din na piyesta kasi sa amin. Papayagang makaraan sa EDSA ang mga provincial bus simula April 9, mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Pagdating ng April 16 hanggang 24 hours na pwedeng dumaan sa EDSA. Pero ang mga bus galing norte hanggang Cubao lang papayagan. At ang mga galing south naman hanggang Pasay lang. Alam mo, Cheryl, sa ngayon ay hindi pa talaga ganong karami mga pasahero dito sa PTEX. Pero napansin lang natin na may increased police visibility na para rin sa seguridad ng mga pasahero. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.